mensahe ng paalala para sa atin. Napakabuti po ng Panginoon Diyos, di ba? Siguro naman sa kabutihan ng Panginoon Diyos, merong magbabahagi talaga ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanyang buhay. Sino ho ang magbabahagi ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa buhay niya? Daniel, nag-birthday ka. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po, muli po ako po ay nag-birthday ng Sunday po. Tapos po, di po kayo lahat dumating nung sa Balintawak. So, yun po. Tapos po, ang isa po din pong pagpapasalamat, yung pong malapit na po mabuo ang aking 12. Na kahit man po ay nasa kalahating buwan na ng taon, mabubuo na po yung aking 12. Kaya yun po yung aking pinagpapasalamat. Kaya yun lang po. Sino ba po ang nais magbahagi ng pasasalamat? Si Ate Pepo. Yan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nung una po, hindi pa po ako nagtrabaho dito sa church, gustong-gusto ko po talagang mag-aral. Tapos, noon pong nagtrabaho na po ako dito, parang ayaw ko na naman pong mag-aral kasi nga po, may trabaho na ako, tapos nandito na po ako lagi sa church. Yun po yung iniisip ko. Tapos, halos araw-araw po sa akin sinasabi ng Pastor Sam na mag-aral ka, Fe, sayang kasi. Tapos nag-iisip po ako, sabi ko, naku, baka maulit na naman yung dati kong ginagawa na kasi working student ako, tatakbo-takbo na naman ako sa church, sa school, kasi nga may trabaho. Yun, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung pagkukulit ni Pastor Sam na iisip ko na po kung ano yung purpose ng Diyos, bakit ako pumasok pong muli. Ang dahilan po ay dito ako huhubugin ng Diyos upang maging excellent sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At hindi lang po doon, kundi pati din po sa akademya. Gusto ko pong magturo sa mga bata. At ngayon nga po, kinukuha ko po yung special education. Pagtuturo po ako sa kasi meron po akong yung habag sa mga bata po na meron po mga special. At hindi lamang po yun, makapagturo din po ako ng salita ng Diyos. At naniniwala pa ako na doon po ako huhubugin ng Diyos kung maging mabuting leader. At yun nga po, sa song lead din po, lagi ko po yung pinapanalangin. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil po, sinabi ko kanina, na meron po mag-sponsor na akin pong dalawang ternong uniform at pinapalakpakan po yun. Yun. Marami pong sobrang ginawa ng Diyos sa akin pong buhay. Yun po, alam ko po na merong purpose ang Diyos din po. Hindi lamang po yun na ako lang matututo, ako lang huhubugin ng Diyos, kundi ako po mismo gagamitin ng Diyos dun sa eskwelahan na yun para makapag-win ng souls po. Maraming salamat po. Salamat. Meron pa pong nais magbahagi ng pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon Diyos? Prince? Yun po, share ko lang po, yung nakarelate po ako dun sa sinabi ni Pastora kanina. Yung number 1, yung, doing what is forbidden. Yun po, kasi po, last time po, nagkasakit po ako. Tawag dito?
Hindi pa po siya masyadong malala. Meron po ako sakit sa lalamunan. Meron po akong tonsillitis dun, tsaka sipon at ubo. Hindi mapigil. Yun, kumain pa rin ako na kumain ng malalamig. Yun. Tapos yun, hanggang ngayon hindi pa rin po ako nagaling. Yun po. Pero talagang, yun nga sabi ni Pastora, dapat talaga tayo mag-obey. Kahit gusto natin, kung bawal naman, wag natin gagawin. Yun po. Then, nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi po, kung si Daniel po malapit na po mabuo yung kanyang 12, ako rin po. Inaano ko na po sila na, binigyan ko na po sila ng mga bagay kung paano sila makakasama sa 12 ko. Bali po ngayon po meron na akong 15 na tao sa aking cell. 15 po. Then, yun po, nagpapasalamat po ako sa tulong ni Baby. Gawa po ng, sinasamahan niya po ako sa... sinasamahan niya po ako sa San Nicolas. Yun po. Yun. Yun po. Yun po. Nagpapasalamat po talaga ako. Yun, pinagpipray ko pa rin po na sana po magpatuloy yung aking cell group na maging committed nga po sila kay Lord. Yan po. Salamat. Salamat. Sino ba po ang nais magbahagi? Meron pa pong nais magbahagi? Si Ate Baby. Nagkataon lang. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Gawa ng, yung pong sa cell group ko po, na, nung pong una, yun talagang nandun po yung storming period. Pero, pinag-pray ko rin po. Feeling ko po kasi ako yung may problema noon. Yung sa akin. Yun. Pero po ngayon, sana po yung magpatuloy po yung pagiging active nila. Ngayon nga po, meron po akong 2 cell member na dumating. Si Arian po at saka si Carmina. Tayo kayong 2. Sila po ay taga-Lipa. Nag-aaral po sila sa Mabini. Yon. Yung pong si Carmina, siya po yung bago ko pong recruit na cell member. Yan po. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil po sa mga tunay po na paggalaw po niya sa buhay ng bawat isa na cell group ko po. At saka po hindi ko nga po sure kung ilang bilang ng aking cell group. Basta po lampasan rin po yun ng 12. Ang kailangan na lang po ay patuloy na prayer na sa patuloy pong pagiging active nila. Yan lang po. Meron pa po. Naalala ko po yung sinabi ni Ate Lily nung siya mag-encounter. Miyak po siya. Kasi nakita po niya kung paano po kumilos ang Panginoon Diyos sa mga kabataan natin. Sabi niya, nakakatuwa mga kabataan. Sobrang passion nila. Sila na yung nagbabahagi ng salita. Sabi niya, parang napapahiya ako sa akin sarili. Sabi, ngayon po, kaya ko na inaisip, para pong nakikita ko, ang very proud po magpasalamat sa Panginoon Diyos ay mga kabataan. Wala ho bang nais magpahayag ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa atin namang medyo mas bata? Eto po. Ayan. Ako ay isa sa example ni Pastora. Yung kahapon kasi, ako po ay may cell group. Di po ba'y ang lakas ng ulan? Ang ulan, maulan, maginaw. Ako po last week kasi para ako'y nangihina na madami pong mga nangyari, madaming nagpapahina, kumbaga nagpapahina talaga. So ako naman po, tuwing magsi-cell group, at hindi ako makaka-attend, hindi po ako, wala sa yung walang a-attend ng cell group. Ako po'y kumukuha ng kapalit pag hindi ako makaka-attend. Pero kahapon po, iba po yung ramdam ko. Sabi ko parang, sana'y umulan na lang ng malakas. Ayoko mag-cell group ngayon. Yung bang parang ako'y tamad na tamad, parang ako'y hinang-hina talaga. Tapos nakadalawang hanap ako ng topic. Sabi ko, hindi ko matapos-tapos yung topic na ginawa ko. Una, sabi ko, parang hindi ito. Sabi kong ganon. Sumunod, hanap ulit ako ng topic.
hindi din to. Basta wala akong matapos. Pero, tapos nung time na yon, sabi ko, parang, ako po ay nag-pray. Sabi ko, Lord, magse-cell group ba ako o hindi? Parang, ako pa yung nagtanong kung magse-cell group, pero alam na alam ko, naigawain ko. So, nung po ako nakapag-pray, ako'y bumaba. Nagbukas po ako ng computer. Hindi po ako magpe-Facebook. Ako po yung nagbukas at pagbukas ko po, may isang verse na nakita ko. At yun po yung, parang yun talaga, yun na po ang ginamit ko. Nung ginagawa ko po yun, dire-diretso po yung paggawa ko, na parang talaga ko inspired na inspired. Tapos nagpatugtog pa po ako nung In Your Hands, lalo na po ako na-inspire doon sa tugtog. Sabi ko talagang pagka inilagay ko sa kamay ng Panginoon, yung kung ano man yung nararamdaman ko, kung ano man yung nais kong gawin, ay ako ito kanyang tutulungan. At sa ay dahil nga po ako inspired na inspired, pagdating ko po dito kahapon, ako'y pakanta-kanta pa. At panay ang text ko kay Ate Au, sabi ko, Ate Au, in-empower ako ng Holy Spirit kasi talagang nagawa ko yung topic. At yung topic po na akin dinala sa kanila dahil ako'y inspired, akin pong ipinrint yon ng 10 kopya. Kasi po sila ay 10. At binigyan ko pa po sila ng assignment kahapon. Sabi ko, kasi inspired ako sa paggagawa ng topic na ito, kaya bibigyan ko kayo ng assignment. So, Ate Opel, gagawin mo yung assignment mo. So, yun po. So, ako po nagpapasalamat sa Panginoon kasi, kumbaga ako'y nasa bangin kahapon. Pero ako'y nung mahuhulog na, ako po'y sinalo. Sinalo po ako ng Panginoon. Salamat po. Amen. Salamat sa Panginoon. Ayan, tinan mo, eto na. Sabi na, kailangan hamunin lang eh. Magandang gabi po. Na-miss ko kayo. Dahil, ako'y hindi talaga ilang Wednesday. Hindi nakaka-attend. Una po, ako'y natarangkaso, kasunod ay ubo. Pero sabi ko, ayaw ko namang makahawa. At tayo laging may beso-beso pa. Ay di ako, at saka nagtag-ulan. Pero ako po ay lubos na nagpapasalamat. Sabi ko nga, at yun ay hindi ko talaga mapigil na ibalita. Nakapagpakasal ako ng 3 anak na talagang masaya kami at nairaos. Pero doble pala ang saya pag apo na ang may birthday. Kaya ho, nung linggo, si Kuya Ibing, Pare Koy, hinihintay namin sa Indang. Nairaos po naman at katulad ng sinasabi ni Junji, Mami, 100 persons lang ina-expect ko, sana po magkasya ang aming handa. Ay sa totoo po, hiniling at idinalangin magandang panahon ang buong araw ng linggo. Noong mga alas 5 na, nung makaalis na si Dr. Banaag, saka bumuhos ang ulan, naiilan na ang aming bisita. Sabi, Mami, talagang napakabuti ng Panginoon, ang ganda ng araw. Mga miyembro naman ng taga-Indang ho ang mga bisita namin. Ang akin pong pinagpapasalamat ay iyong masayang nairaos namin. Talaga iba pala ang may apo. Iba talaga ang may apo. Ang isa ko pong idinadalangin ay sa panahong ito ay kabagyuhan, ay ang ordination ni Pastor Sel ay sa July 15. Papunta po kami Mindanao sa Pagadian. Ang dalangin ko'y wala sanang masamang panahon, hindi bagyuhin. Kasi kami ho ay, ang alis ay sa July 12, babalik kami ng 17. At alam kong isang ibang okasyon naman iyon, ang ordinasyon, dahil sa bagay, hindi ko talagang tunay na anak, hinihintay ko ngay si Jowa, pero naunahan naman ni Pastor Sel. Dahil talagang sinikap ng aking manugang na ito na after 2 years ng graduation ay maordinahan siya. Si Jowa naman, hindi magkaroon ng permanent assignment dahil nga ng iba magbabayad dahil pinaaral ng ating iglesia o ng ating konferensya. Salamat po. Meron pa pong nais magbahagi? Ayan, hindi na mapigil. Si Ate Ruth. Magandang gabi po sa ating lahat. Talaga pong
nakakatuwang magpasalamat sa Panginoon. Ano po? Ngayong gabi ay ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil despite of talagang nakakapagod itong araw na ito para yata sa mga nanay. Kahit sinong makausap ko. Pagpasalamat po natin dahil birthday ni Daniel. Sabi po ni Ate Opel, hoy, pasarapin mo ha. Dahil birthday ni Daniel. Tapos ako, sige. Tapos tama-tama, kaninang umaga, habang ako namamalengke, dumaan ako kay na Ate Opel, tinatawag ko, pahiram ako nung lalagyan. Para mukhang special nga, yun. Si Ate Joy nandun pa. At talaga nga pong naramdaman ko ngayong araw na ito, habang ako'y kanina namamalengke, talaga nakakapagod po, bago magluluto pa. Imagine ho, ewan ko, napasabay yung paglalaba ko. Sige, okay lang, sabi ko, Lord, salamat sa panahon dahil uminit na. Yun, marami akong ipagpapasalamat dahil kahit anong pagod, ginawa ko na ding ministeryo magluto every Wednesday. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na kahit pagod ako, masaya pa rin ang puso ko. At dapat tayo laging magpasalamat sa Panginoon anumang nangyayari sa atin. Despite na may bagyo sa ating buhay, at problema, nandito pa rin tayo para tayo magsama-sama. Salamat po. Meron po kayong nais ipag-pray? Yung pong may sakit. Kasi naka-receive po ako ng message. Patu yung na-receive ko message galing sa numbers lang po, galing kay Ate Awa at kay Kuya Romy, na inire-request po na ipag-pray si Jerry Gallosa. Kasi si Jerry Gallosa po ay tito ni na Junjun. Nasa Granha daw ito, hindi maintindihan kung appendicitis, UTI, kung ano man yung sakit. Kasi sobrang sakit daw ng tiyan. Nasa Granha daw po. Ipag-pray po natin si Kuya Jerry Gallosa. Tito po ni Kuya Junjun. Sino pa po ang nais may ipag-pray? Patuloy pa rin po nating ipanalangin si Ate Elizabeth Catorna. Patuloy na po siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Dahil last time po, siya po ay na-confine sa Mediatrix. Sobra pong taas ng BP niya, siya po ay nangangatal na. Sino po yung nais? Si Shem. Atin daw din pong idalangin si Shem kasi umalis siya ni Tita Ems kasi sobrang sakit daw po ng tiyan. At ipag-pray po natin ang pasasalamat kay Kuya Ibing dahil nung Sunday masama ang pakiramdam ni Uncle Ebs. Ngayon po ay okay na siya. Kala ko nga magpapasalamat si Kuya Ibing dahil alam ko na hindi natin nakasama si Ate Doreen. Ate Doreen, na-miss ka namin na Sunday sa ating sa vision ng natin. Dahil masama ang pakiramdam ni Kuya Ibing. Yung pong last time na ipinag-pray natin, ang papa ni Arian, magaling na po siya. Salamat sa Panginoon Diyos. Dininig agad ng Panginoon Diyos ang ating kahilingan. Si Thea, kamusta po siya? Ito pa, meron pa po si Ate Virgin. Hindi po mapigil ang pasasalamat. Magandang gabi sa atin lahat. Napakadami namang dapat kaming ipasalamat. Pero isa po sa pinapakiusap na ipapasalamat nung aking si Jinicar na yung kanya nga pong hipag na na pinag-pray po natin dito. Tumawag po siya at sabi niya na ipagpapasalamat daw sa ating lahat, sa inyo lahat, lalo higit na nga ni Pastor na siya talagang nag-pray kay Ate Di na nakauwi na po si Ate Dia sa kanilang bahay. Pero iyon po, noong ipag-pray dito na ni-request ni Jiden, na-stroke kasi yun siya. Pagkatapos, ang ikinalulungkot ng kanya pong mga magulang, yung aking balae, kasi po yung puso niya may diferensya, hindi po maoperahan. Kasi po, patuloy na nagdurugo yung kanyang utak, yung ugat sa kanyang utak. Kaya yun po ang kinatakot nila. Ngayon, noong ipinag-pray po dito, yung ini-request, hindi na po dumugo yung kanyang utak. Tumigil po yung pagdurugo sa kanyang
ulo. Ngayon po, sinuri na dapat daw operahan ang utak at saka yung puso kasi po may namumong dugo. Kaya po pinapatuloy pa pong nire-request namin na pag-pray. Sabi na nga ng aking balai na patuloy nga po sanang ipag-pray. Kasi pag operahan daw po yung ulo at saka yung puso, nangangailangan daw po sila ng kalahating milyon sa pag-opera lang po. Sa awa ng Diyos, kaya talagang nagpapasalamat sila sa atin, sa inyo, lalo higit sa lahat. Dahil hindi po na-operahan siya, nakuha po sa gamot, at mga 4 days na po siya ay nakalabas na, nasa bahay na. Kaya maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. Talagang walang imposible sa Panginoon Diyos. Kasi yung last time po ipinag-pray, siya po ay 3 days nang nasa ICU. Salamat sa Panginoon Diyos. Napakabuti talaga. Sino po may sakit? Donna Ben? Kapatid, di Teacher Des. Ipag-pray po natin si Ate Donna Belitania, may sakit po siya sa kidney. Sino? At si Ate Bing po, Tanduyan, lagi daw pong masakit ang ulo. Atin pong ipag-pray si Ate Bing, Tanduyan, lagi pong masakit ang ulo niya. Si Shem po ay lagi masakit ang tiyan ni Shem, laging idinadaing. At Yon, ipag-pray din po natin si Kuya Totoy Uliba. Ano po ang karamdaman niya? Lagi daw po mataas ang presyon ni Kuya Totoy. Ipag-pray po natin siya at atin pong ipagpasalamat ang patuloy na kagalingan ng ipagpasalamat po natin ang patuloy na kagalingan ni Kuya Ibing, ni Deya po, yung pong hipag po ni Jenica, sino pa bang si Prince, ang patuloy pong kagalingan. Maraming salamat. Tsaka po si Linel, ang patuloy pong kagalingan ni Linel. Atin po yung ipagpasalamat. At ang patuloy pa rin daw pong kagalingan ng Nanay Aki. Dahil ang Nanay Aki po ay na-confine last time. Nung pong ilang araw din po siya na-confine. Dahil sobra pong sakit ng tiyan. Tayo po ay sinabi po ni Pastor na ngayon pong July ang ating pong gagawing panalangin. Nakaikot tayong lahat. Ating pong ipapanalangin ang may mga karamdaman, ang pagpasalamat sa may mga karamdaman. Atin pong ipanalangin ang ating iglesia, lalo na po yung gagawin po sa Friday hanggang Saturday na yung pong ECD forum. Dahil po meron pong didepensa po ng ating tatlong pastor yung tungkol po sa patuloy na pag-aaral ng G12 para po may mga bishop po yata silang kaharap at may mga iba pong mga member na galing po sa iba-ibang dako. Atin pong ipanalangin na sana ay magkaroon po ng katagumpayan. Ang gagawin pong re-encounter sa 13 at saka sa 14. Atin pong ipanalangin yon. At ang mga gawain po ng ating iglesia at ang buong council po, atin pong ipapanalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa mga sandali pong ito, ay tinatawagan ho natin yung mga elder ng ating iglesia para po ipanalangin. Ang ipapanalangin po ni Ate Ellen ay yung pong pagkapasalamat. Ipapanalangin po ni Ate Ellen ang gawain ng ating iglesia. At si Ate Lai po, yung pong pagkapasalamat sa kagalingan ng mga kapatid nating na gumaling na sa kanilang mga karamdaman. At ipapanalangin po ni Kuya Ronald, yung pong may kapatid natin na sa mga sandaling ito ay dumaranas po ng karamdaman. Si Ate Shem, si Ate Bing
Bing Tanduyan. Atin pong ipag-pray na Bing Tanduyan kasi lagi po masakit. Tsaka po yung nanay ni Ate Grace yun. Tsaka po si Donna. Si Kuya Totoy Uliba at saka si yung kapatid ni Ate Teacher Des. May seminar po. Ayun, isama din po natin sa ating panalangin yung pong seminar na atin na ng ating preschool teachers. 3 days po yata yon. Sige po, pray po yun ni Pastor Opel. Sige, tayo po ay yumuko sa ating pananalangin. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito ng sama-sama ng iisa ang damdamin at pinapanalangin po namin, Lord, ang amin po mga kapatid na sa ngayon ay dumaranas ng mga karamdaman. Ama, higit po sa sakit, higit po sa kalungkutan at higit po sa pag-alaala ng mga karamdaman na ito, pinapanalangin po namin na maunawaan po ng mga kapatid na ito yung purpose, yung wisdom kung bakit sila ay nakakaranas ng mga karamdaman na ito. Bagamat mahirap po na palaging unawain ang iyong kalooban, ganun pa man, kami po ay humihingi sa iyo ng kaliwanagan. Humihingi po kami sa iyo ng patnubay at humihingi po kami sa iyo ng mas malalim pa po na pangunawa para po kami ay hindi mapahiwalay sa iyo at ang mga kapatid po na nabanggit, Ama, ay maaring dumaranas pa ng mga sakit, maaring nagpapagaling, maaring maraming ang ilan sa kanila ay mayroong sakit na nararamdaman sa kalooban na mas higit kaysa sakit ng kanilang katawan. At Ama, sa panahon po na nakakaramdam ang mga kapatid ng ganito, ikaw po ang humawak sa kanila, ikaw po ang patuloy na tumingin sa kanila at alam po namin, nagtitiwala po kami, Lord, na dadating po yung time na maalala po nila na nagkaroon po ng maganda rin ng mga resulta ang kanilang pagkakaroon ng karamdaman, ang mga realizations, Lord, na gusto mong iparating sa kanila. Alam po namin at nagtitiwala po kami na ito po ay kanilang maunawaan. At higit po sa physical pain at physical discomfort, hinihingi po namin, Lord, ang kalakasan ng kanilang mga espiritu, na sila po ay mas lalong makalapit sa iyo, na sila po ay mas lalong humingi sa iyo ng patnubay at mas lalong humingi sa iyo ng kagalingan. At ang lahat po, Ama, lahat po ng alalahanin at lahat po ng iyong ipinaparanas sa amin, ito man po ay mabuti o masakit o masama, alam po namin na ikaw
ikaw pa rin po yung Ama na lagi naming matatakbuhan. Ikaw po rin yung Ama namin na walang ninanais para sa aming buhay, kundi ang kabutihan, kundi ang kasiyahan, at kundi ang kagalakan, na kami po ay makaranas ng buhay na mayroong totoong kaligayahan. At Ama, sa pagpupumilit po namin na makalapit sa iyo, alam po namin, nagtitiwala po kami na hindi mo po isasara ang iyong puso. Alam po namin, ang iyong kamay ay patuloy na nakahawak sa amin. At hayaan mo po na kaming mga naririto ay maging iisa ang damdamin sa pananalangin para po sa mga kapatid na mayroong sakit. At hindi po kami magsasawa, hindi po kami manghihina, hindi po mababawasan ang aming pagtitiwala sa iyo kahit mayroong mga nagaganap na ganoon sa aming mga kapatid, dahil alam po namin at nagtitiwala po kami na ikaw po yung mabuting Ama at ikaw yung lagi nagmamahal sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami, Ama, sa pagdalangin sa iyo sa gabing ito. Ama, nilalapit namin sa iyo ang lahat ng gawain ng iyong iglesia. Ang lahat na nakahanay na gawain sa linggong ito, Panginoon. Inilalapit namin sa iyo ang grupo ng ECD na may quorum sila, Panginoon, sa Friday and Saturday. Lord God, alam namin na ikaw ang nag-umpisa nito. Alam namin na ikaw ang nagbigay sa iyong iglesia ng pangitain. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay ng gawaing ito. Tulungan mo po ang aming mga pastor. Tulungan mo po ang grupo ng ECD, Panginoon, upang ang ibinigay mong tool upang magbago ang aming iglesia, upang magbago ang mga iglesia. Lord, ikaw po ang siyang magbigay, Panginoon, ng kaunawaan sa aming mga bishop. Ikaw, Panginoon, ang magbigay kaunawaan at naway tanggapin ng ibang mga kapastoran sa aming konferensya, ganun din sa ibang konferensya, Panginoon, naway maunawaan nila na ang G12, Panginoon, ay ibinigay mo upang kami ay patuloy na makasunod sa iyo. Patuloy, Panginoon, na matutunan namin kung paano kami magsasubmit sa iyo. Lord God, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon. Ama, nilalapit din namin sa iyo ang nalalapit na re-encounter na gaganapin sa July 13 and 14. Panginoon, i-provide mo po ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa, ng bawat delegates, Panginoon. Ganon din, Ama, inilalapit namin ang aming mga puso na patuloy na iyong linisin at ihanda mo ang bawat isa sa amin sa muling encounter na ito, Panginoon. Ama, naway patuloy na maranasan namin yung passion, Panginoon, yung desire ng bawat isa sa amin upang makasunod sa iyo. Yung desire namin na ikaw, na yung kalooban mo, Panginoon, ang masunod at hindi yung mga nais ng aming mga sarili. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na mamatay sa aming mga sarili sa araw-araw. At matuto kami na magkaroon ng pagpapakumbaba sa iyo. Lord God, alam namin na may mga pagkakataon na kami ay nagdi-disobey sa iyo. Lord, patawarin mo po kami. Kung kami man, Panginoon, ay dumaranas ng mga struggle sa buhay, ng mga struggle sa aming mga gawain, Ama, alam namin na may purpose ka sa mga bagay na ito. Alam namin na kakayanin namin ito dahil ikaw ang aming kasama. Dakilang Diyos, nilalapit din namin sa iyo ang aming mga kabataan, ang patuloy na magkaroon ng
success Panginoon, ang regenerate. Lord God, ikaw po ang siyang sumama sa aming mga kabataan. Bigyan mo, Panginoon, sila ng patuloy na paglalagablab sa kanilang gawain. Paglalagablab na maglingkod sa iyo ng totoo. At nawa, Ama, ang aming mga anak, ang aming mga kabataang ito ay maging huwaran, maging modelo ng ibang kabataan, Panginoon. Makita sa kanilang mga buhay na ikaw ang kanilang Diyos, na ikaw, Panginoon, ang siyang nananatili sa kanilang buhay. At naway, kahit sila'y nasa labas, kahit sila'y nasa eskwelahan, kahit nasaan sila, Panginoon, ipakita mo sa iba, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng mga batang ito, na ikaw ang siyang patuloy na gumagawa sa kanilang buhay. Turuan mo po, Panginoon, ang bawat isa na makita ang iyong layunin sa kanila. Ang layunin mo, Panginoon, na kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo ng tapat, na ikaw ay mabigyan namin ng kaluguran sa araw-araw, sa lahat ng aming ginagawa. Dakilang Diyos, inilalapit din namin sa iyo ang iba pang gawain ng aming mga kapatid, ang outreaches, Panginoon. Lord, i-empower mo po ang lahat ng leader, Panginoon. I-empower mo po ang lahat ng aming mga kapatid na humahayo, na patuloy na naisin ng kanilang mga puso ang humayo, na kung makakaranas man, Panginoon, sila ng kapaguran, Lord, patuloy na maalala nila na ang kanilang ginagawang ito ay para sa iyo, na ang kanilang ginagawang ito ay para sa kaluguran mo, Panginoon. Dakilang Diyos, ang lahat ng cell leaders, Panginoon, itinataas ko sa iyo. Bagamat, Panginoon, may mga panahon na kami ay nanghihina. Bagamat, Panginoon, minsan kami ay nagdadaig ng aming mga suliranin. Lord, huwag mo pong hayaan na patuloy kami na manghina. Kami po ay patuloy mong hawakan ng mahigpit sa iyong mga kamay. At huwag mong hayaan na kami ay makabitiw sa iyo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil may mga times na dumarating na kami ay mahina. Ngunit naririyan ka at patuloy mo kami sinasagip, Panginoon. Maraming salamat, Ama, dahil katulad ng mga Israelita, Panginoon, kami ay aalalayan mo rin upang makarating doon sa iyong ipinangako sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito ay niluluhog namin sa iyo at inilalapit ang aming mga kapatid na may karamdaman. Na kung paano, Panginoon Diyos, ipinakita mo at ipinamalas, Panginoon, ang paghipo mo sa aming ipinagpasalamat ng mga kapatid, na kung saan, Panginoon, sa pagdulog at paglapit namin sa kanila sa iyo, para sa kanila, Panginoon, dininig mo ang aming mga panalangin. Na walang bagay na imposible sa iyo. Kahit nga po, Panginoon Diyos, yung mabigat na karamdaman ni Ate Dea, na sa tingin ng mga gagamot ay napaka-imposible, ngunit Ama, ipinakita mo na walang bagay na hindi ka magagawa kung kami, Panginoon, ay buong pusong nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa kagalingan na ipinakaloob mo sa aming mga kapatid, na ngayon, Panginoon, tunay na nagdiriwang, dahil ipinakita mo, Panginoon Diyos, na ikaw ang pinakamagaling na magagamot sa lahat. Sa mga sandaling ito, inilalapit namin sa iyo muli ang aming mga kapatid, na iniluluhog namin, na sila, Panginoon Diyos, sa kanilang physical na pangangatawan ay nakararanas ng kahinaan. Ang aming kapatid na Jerry, Panginoon Diyos, na sa mga sandaling ito ay nasa granahan na hindi maintindihan kung ano talaga ang kanyang karamdaman. Lord God, ikaw ang pinakamagaling na manggagamot sa lahat. Ikaw, Panginoon Diyos, ang makatutukoy ng karamdamang kanyang tinataglay. Kaya ang dalangin at ang samo namin, Panginoon, iunat mo ang iyong mapagpagaling at mapagpalang kamay, na sa mga sandaling ito, Panginoon Diyos, makita na ang kanyang karamdaman at mabigyan ito ng lunas, upang sa mga sandali na darating, Panginoon Diyos, muli kami magpapasalamat, pagkat minsan pa, kumilos ka sa buhay ng aming kapatid na ito. Sa mga sandali ring ito, Panginoon, itinudulog namin sa iyo at inilalapit ang kapatid ni Ate Choydes. Lord God, hindi po namin siya personally kilala, ngunit alam namin, Panginoon, bilang iyong anak, ikaw ang higit na nakakabatid ng kanyang pagdurusa, ng karamdamang kanyang tinataglay. Panginoon Diyos,
Walang bagay na hindi ka magagawa. Kung paano nga po namin naranasan ang kagalingan sa mga bigat na karamdaman, alam namin, Panginoon Diyos, hindi mo rin siya pababayaan pagkat siya'y iyong anak. Kung ano ang hinihangad niyang kagalingan, alam namin sa iyong sariling pamaraan, ipagkakaloob mo ang lahat ng ito. Sa mga sandaling ito, Panginoon Diyos, dinudulog din namin sa inyo ang asawa ni Teacher Mina na si Kuya Totoy. Lord, ikaw po, Panginoon Diyos, ang humipo sa kanya. Alam namin, Panginoon Diyos, na ang aming mga karamdaman, lalo na ng mga mahal namin sa buhay, ang siyang patuloy na nakapagbibigay sa amin ng alalahanin. Ngunit kami iyong mga anak, kami iyong anak na minamahal. At alam namin sa pagtugon mo sa pagmamahal na ito, patuloy mong papawiin ang aming mga alalahaning ito at ibibigay mo ang kagalingan sa mga mahal naming sa buhay. Katulad nga po ng karamdaman ni Kuya Totoy na alam namin na nagbibigay ng dalahin para kay Teacher Mirna. Lord God, ipuin mo po siya ng iyong mapagpagaling at mapagpalang kamay. Panginoon Diyos, dinadalangin din namin sa inyo si Ate Bing, Panginoon Diyos. Lord God, ang puso niya ay nagnanasa na makadalo sa mga gawaing nauukol sa iyo. Ngunit dahil, Panginoon Diyos, sa karamdaman kanyang tinataglay, sa sakit ng ulo at sakit ng mata, Panginoon Diyos, kami po ay lumuluhog sa iyo. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Sa mga sandaling ito, Ama, maaari nga pong hindi na ibuka ng aming mga labi ang aming mga nais sabihin. Maaring sa bawat isa sa amin kami ay may mga dinadalang karamdaman. Hindi man ang aming mga physical na pangatawan, ito'y ng aming spiritual na pag-ibig at pagkakilala sa iyo, dala ng alalahanin, Panginoon Diyos, na aming tinataglay. Ano mang kahinaan ito, Ama, idinudulog namin ito sa iyo, pagkat alam mo, higit sa lahat, ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin. Kung paano kami, Panginoon, nangihina, dala ng iba't ibang alalahanin. At alam namin, Panginoon Diyos, na ikaw lang ang makatutugon sa lahat ng kahinaang ito, pagkat ikaw ang may likha sa amin, pagkat ikaw ang may-ari sa amin, pagkat ikaw, Panginoon Diyos, ang lumikha upang makita namin, Panginoon Diyos, ang aming mga kahinaan, higit sa lahat, makita namin ang iyong kalakasan. Kaya kami, Panginoon, ay dumudulog sa iyo. Anumang karamdaman meron kami tinataglay, Ama, bigyan mo po kami ng kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Pagkat alam namin, Panginoon Diyos, ikaw ang pinakamagaling na manggagamot sa lahat. At alam namin, tutugunin mo kami sa iyong sariling pamaraan. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy kami na lumalapit sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy ang aming pagkakaisa, O Diyos, sa aming pagdulog sa inyong harapan, Panginoon. Dakilang Diyos, dalangin po namin na sa week na ito, Panginoon, ay may seminar ang preschool teachers, O God. Dakilang Diyos, samahan niyo po sila na sa kanilang pagbiyahe, makarating sila, Panginoon, na safe sa lugar na kung saan papangyarihin ang isang seminar. At batid mo, Panginoon, kung ano ang objectives ng seminar na ito. Ang dinidesire, Panginoon, ng Lipa Grace Academy na magiging maayos ang preschool, O God. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po ang mga teachers. Bigyan niyo po ng kaalaman na nagmumula sa iyo. Bigyan niyo po ng karunungan na nagmumula sa iyo, O God, upang magiging maayos o ma-internalize nila, Panginoon, at ma-attain ang goal sa seminar na ito at mai-apply ito sa paaralang ito. Dakilang Diyos, sa iyo kami umaasa at sa iyo lamang namin patuloy na ipagkatiwala ang paaralan na Lipa Grace Academy, Panginoon. Patuloy na ikaw ang gumabay sa mga teachers, sa mga non-teaching staff, sa administrator, O God, sa mga principals, Panginoon. Patuloy na ikaw ang
mag-guide sa kanila at ang yung kalooban, Panginoon, ang mangyari at sa ayos, Panginoon, ang lahat ng gawain, lalo na sa preschool, Panginoon, na pinamahalaan ni Teacher D. Dakilang Diyos, patuloy niyo po silang gabayan at samahan mo sila sa kanilang seminar na ito. At ang iyong kalooban lamang ang mapangyari. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin at Panginoon, ang tawag namin ay iyong pakinggan. Ang samo namin ay iyong damhin. Narinig mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Narinig mo, Panginoon, ang aming mga daing. Panginoon, sa iyo lang kami umaasa. Sa iyong pangako para sa amin lahat. Nawa, Panginoon, ang bawat isang naririto ngayon ay madama ang tunay mong pagmamahal sa bawat puso. Mabuksan lahat ang aming kamalayan sa ipinapakita mong liwanag, sa ipinapakita mong pagbabago sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isang naririto ngayon. Patuloy, Panginoon, na ibigay mo ang desire ng bawat isa sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Dahil alam naming lagi kang nandun para sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasang palagi mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Dalangin namin ito, Panginoon. Nandoon ang pagpapakumbaba. Nandoon ang pagsusumamo sa natatanging pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Makakabalik na po tayo sa ating mga upuan at sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay maghandog. Okay, sa ating pong paghahandog, saglit lang. Sa bawat bahagi po natin pananambahan, wag po nating pabayaan na mawalan po ng yung fire po. Sa bawat bahagi, sabihin natin ay offering lang naman are. Hindi po ganoon. Ang gagawin po natin, kukunin po natin yung best po na maibibigay natin sa Panginoon. Hawakan po natin. Sige po, tayo po ay mag-offering sa time na ito. Hawakan po natin yung pong ating, dukutin po natin, doon po sa pinakamalalim na bahagi ng ating bag. Dukutin po natin, hawakan po natin at sabay-sabay po nating ipapanalangin. Kasi po, nawawalan po ng parang walang meaning na sa atin. Hindi po nabibigyan ng emphasis. Nawawalan po ng stress. Hindi po nabibigyan ng halaga masyado. So right now, gawin po natin na medyo iba ng konti ang ating offering. Medyo dim light ng konti. At medyo may tugtog ng konti. Gawin po natin special yung offering. Kahit po sabihin natin, prayer meeting lang naman, piso na lang ang bibigay ko. Hindi po ganon. Ito po ay pananambahan. Ang best po natin, bibigay po natin sa time na ito. Hawak na po ba natin? Ating po mga offering. Hawak po ba? Hindi po ba maisara yung kamay sa kalakihan na ibibigay? At ipapanalangin na po natin. Bago po natin ihandog, ipapanalangin na po natin. Tayo po ay pumikit sa mandali. Aming Ama, ang aming pong best, ang aming pong ibibigay sa iyo sa bawat bahagi po ng pananambahan. Ama, hayaan mo po na ibukas namin ang aming isipan, ang aming puso, sa lahat po ng nais mong ipaunawa sa amin. At hayaan mo po, Ama, na ibigay po namin sa iyo ang lahat. Ang aming sarili, ang aming mga alalahanin, ang aming mga kasiyahan, ang aming mga katagumpayan,
ang aming mga problema, ang mga sakit namin sa aming mga katawan. At kasama po nito, kami po ay nag-aalay sa iyo ng bahagi po ng kung ano ang meron kami na amin pong kinuha sa aming mga bag, sa aming mga wallet. Ito po ay para sa iyo. Niaalay po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sige po. At sa saliw po ng tugtugin, tayo po ay maghahandog. Tayo nga pong lahat ay tumayo. At sa patuloy po nating paglapit sa Panginoon, hinihilingan ko po ang lahat na sandaling pumikit. Sige po, alalahanin po natin yung mga bagay na yun pong hindi kalugod-lugod ng Diyos, yung mga disobedience natin sa Panginoon. Alam ng Diyos kung ano po yung ginagawa. Ito man po ay hindi alam ng iyong katabi, hindi alam ng iyong mga magulang, hindi alam ng iyong kapitbahay o ng sino, ngunit alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Kanya. Marahil ikaw ay hindi nababahala na hindi makapag-cell group, hindi makapag-share ng salita ng Diyos, o marahil okay lang sa'yo na hindi makapag-devotion. Marahil ikaw ay nagbibingi-bingihan sa tawag ng Panginoon sa pagtugon ng kanyang mission at vision sa iglesyang ito. Marahil ikaw, kapatid, ay nagpapakitang tao lamang na mabait dito sa church, ngunit sa paglabas ay hindi. Hangarin natin sa oras na ito na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ihingi natin ang tawad anumang pagkakamali na ating nagawa sa Kanya, sapagkat ito'y hindi na nais na patuloy nating ginagawa. Sa ating patuloy na paglapit sa Panginoon, huwag kang mahiya na i-renounce lahat ng kamalian mo na ginagawa. Huwag kang makontento na lumabas dito sa oras na ito na ganun pa rin yung kalagayan ng puso mo. Marahil meron pa rin galit sa iyong kapwa. Hangarin po natin na ang lahat ng ito ay maalis. Hangarin po natin na tayo ay kalugdan ng Panginoon at makita sa atin na ang Diyos ang naghahari sa ating mga buhay. At bilang patotoo sa iba, maging channel of blessing tayo sa ating kapwa. Hangarin natin ito. Yes, Lord. Alam ng Diyos ano man po ang iyong ginagawa. Bigyan tayo ng mahabang buhay upang magamit natin ito para sa kanyang ikaluluwalhati. Yung ating buong buhay ay maibigay natin sa ating Panginoon. Marahil meron po sa atin na mas malaki po yung prioridad niya sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, o kanyang sinasambaang pera o anumang kayamanan dito sa mundo. Marahil hindi niya nakikita ang kabutihan ng Panginoon. Sige po, ihingi po natin ito ng tawad. Yes, Lord.
Yes, Jesus, humihingi po kami sa iyo ng tawad sa lahat. Lahat, Panginoon, ang amin pong nagawang pagkakamali. Lahat po ng pag-disobey namin, Panginoon, sa iyo. Marahil alam namin ang lahat ng iyong command, Lord, ngunit hindi namin ginagawa. Nangingibabaw sa amin po mga puso yung aming kagustuhan, hindi yung kagustuhan mo, Panginoon. Yes, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging totoo sa inyo. Maging totoo sa amin pong pagsamba, Panginoon. Marahil marami po sa amin, Panginoon, na nahihiya pa pong magtaas ng kamay, umawit, Panginoon, o manalangin ng malakas. O, Panginoon, na ipakita sa aming kapwa na kayo ang naghari. Lord, alisin niyo po yung anumang kasakiman, Panginoon. Anumang sa tingin namin ay, Panginoon, ay nahihiya kami para sa iyo. Lord, alisin niyo po itong lahat ng ito, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes. Yes, Jesus. Ito, tayo po lahat ay umawit. Kung mayroong lamang akong salibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapago sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayo
Yes, Lord. Ikaw ang aming kayamanan. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, O God. Dahil wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya narito ang aming mga sarili, O Diyos, patuloy namin na iniaalay sa iyo. Patuloy niyo po, Panginoon, na saliksikin ang buhay namin. Batid mo ang bawat isa, Panginoon. Batid mo ang bawat isa sa amin kung ano pa ang hindi namin pwede kunin sa buhay namin. Kung ano yung mga bagay na hindi pa namin matalikuran. Dakilang Diyos, mangusap ka po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung paano namin ialay sa iyo ng buong buo ang buhay namin. Kung paano ka namin sundin ng 100%, O God. Dahil napakahirap para sa amin, lalo na kung may mga problema kaming haharapin. Lalo na kung maraming pagsubok na aming tatahakin, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patuloy mo na baguhin ang aming buhay. Patuloy niyo po, Panginoon, na itama ang aming mga puso upang patuloy na paglingkuran ka namin ng lubos. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makasustain kami. Magkaroon kami ng patience, O God, na harapin ang lahat ng hamon sa buhay namin. Nasa buong buhay namin, O Diyos, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, Ikaw lamang ang aming mapaglingkuran. Kung nasaan man kami, O Diyos, sa aming mga pagtatrabaho, sa mga pag-aaral, o sa lahat, Panginoon, na gagawin namin, Panginoon, gagawin namin ito upang mapurihan ka. Dakilang Diyos, narito kami, handang sumunod sa iyo. Turuan niyo po kami lagi, Panginoon. I-control niyo po kami, Panginoon, na hindi kami makontrol ng aming sarili. Na lagi ikaw ang maghari sa buhay namin. Maraming salamat, O Diyos. At sa iyo lamang namin patuloy na ipagkatiwala ang buhay namin. Ang aming mga gawain, O Diyos, sa pamilya, sa aming sarili, o sa gawain mo, O Diyos, sa inyong iglesia. Patuloy niyo po kaming pagkaisahin, Panginoon, na inyong dakilang pag-ibig. Patuloy niyo po kami na i-cover na inyong precious blood, O God, na itinigis mo sa cross upang hindi kami magkasala, upang patuloy na ikaw ang mapurihan sa lahat namin na ginagawa. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo lamang namin patuloy na iaalay ang buhay namin. Sa aming pag-ihiwalay ngayon, ang iyong dakilang pag-ibig ang siyang bumigkis sa amin at mag-protect sa amin, ang inyong banal na dugo. I-lead niyo po kami, Panginoon, na inyong banal na Espiritu upang sa aming paghihiwalay, Panginoon, patuloy na ikaw ang maghari sa buhay namin. Nasundin namin ang kalooban mo. Mamuhay kami na naaayon sa kalooban mo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi. Magiging safe kami, Panginoon. Makarating kami sa bawat tahanan namin na maluwalhati. At dala-dala namin, baon namin ang iyong mensahe sa gabing ito na patuloy nagpapaalala sa amin na kinakailangan namin, Panginoon, na magiging aware kami sa lahat naming ginagawa na ang lahat ay naaayon lamang sa kalooban mo, Diyos. Maraming salamat, Panginoon.
sa lahat ng katagumpayan na aming naranasan sa buong linggong ito at sa lahat pang katagumpayan na aming haharapin, Panginoon, dahil kiniklaim namin na ang lahat ng prayers namin, Panginoon, ang lahat ng desires namin ay ibigay mo. At patuloy na ikaw ang maghari sa buhay namin. Patuloy niyo po kaming pagpalain, O Diyos. Patuloy niyo po kaming samahan sa buong linggong ito. Sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. At ngayon, humayo kayo na may kapayapaan at kagalakan sa puso. Pagpalain kayo ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. You stay.